Ito ay rated SPG. What's up mga kapamilya? Narito ang mga tititig senat kaganapan sa EPG ang probinsyano. Pagkatapos ng debate ay nagkasalubong sina Lily at Renato. Ano Lily, kaya mo pa ba? Ayon kay Renato, may pagkakataon ka pang matras para hindi ka mapahiya. Ayon kay Lily, hindi kita uurungan. Ilang beses na kitang nakalaban at kaya kitang pabagsakin. At buhay daga ka nga noon. Nakalimutan mo na ba? Nadya ko yun Lily. Military tactic ang tawag doon para makabalik ako ngayon. Tignan mo kung nasaan ako ngayon. At ikaw, sisiguraduhin ko na mas masahol pa doon ang mararanasan mo. Sisiguraduhin ko kakainin ka ng mga daga sa kangkungan. At yan ang alam mong gawin, ang manakot. Hindi ako marunong manakot Lily, pero huwag ka mag-alala, pagkaupo bilang presidente, ibabaon kita agad sa hukay nang wala ka ng pagpapataong mamatay sa inggit. Ayon kay Lily, ako ang magiging presidente. Ayon kay Arturo, kapag natalo ang amo mo, pareho kayong mamamatay. At ayon kay Mariano, hinahamon mo ako, gusto mo, tapusin na kita dito. At agad sinuntok ni Mariano si Arturo, pero nakaiwas ito. At nagkagulo na doon at umawat itong si Madam Lily. At ayon kay Madam, gusto mo bang ma-headline na naman tayo? At Renato, pagsibihan mo yung aso mo. Uy, hindi ako aso, sabi ni Arturo. Yung aso mong ulol, ang ikandado mo. Ayon kay Renato, ika din naman sa kulungan bago kanya kalad ka rin sa basurahan. At gusto kang makipagsuntukan itong si Mariano, pero inawat na lang ng mga tagabantay. Natatalo ako sa ginagawa mo. Ayon kay Lily, siya naman ang nagmisa. Sabi niya, papatayin niya tayo. At pinatulan mo naman. At kapag ako ang nakaupo na, sila ang mamamatay. Samantala, ayon kay Renato, tagilid tayo ngayon dito. Gumawa ka ng di magandang atensyon papunta sa atin. Hindi ko naman alam na susuntukin ako ang gagong Mariano na yun. Alam ko, hindi magandang imahe para sa atin ang nangyari kanina. Pero naisip ko na imbis na iwasan natin, ay kailangan nating harapin. Yun talaga ang gagawin natin. Paiikotin natin ito para tayo ang makikinabang. At sino bang unang sumapa? Di ba si Mariano? Kaya dapat makintal sa isip ng taong masa ang imahe ng isang presidente na mainitin ang ulo, walang kontrol sa sarili, mapanakit. Sigurado ko, lalong papangit ang imahe nitong si Lily Hidalgo at magiging pabor ito para sa atin. Tumatakbo na tayo, Art, kaya dapat wala na tayo dito sa palasyo dahil hindi na natin hawak ang ating mga posisyon. Alam ko, pero dapat tandaan mo na ang pinag-uusapan natin dito ay itong si Mariano. Mas may alam pa ang punong kakawate kaysa sa gunggong na iyon. Kailangan nating bantayan itong si Lily. Yan ang gusto kong pag-usapan. Si Mariano, sa itong baliw na tao, walang kontrol, walang plano, at sasabog kung kailan niya gusto. Sa kabilang banda, ayon kay Lily, Mariano, paano mo susolusyonan ito? At ang problema mo, mahilig kang gumawa ng problema, hindi mo naman kayang solusyonan. Sinasabotahin mo yata ang pagkapanalo ko. Una, iskandalo sa mga babae. At ngayon naman, nakipagsuntukan ka at sinisira mo ang imahe ko. Papalapit pa naman ang eleksyon. At kumalat na ito sa social media at napanood ito ng mga taong bayan. Ayon kay Mariano, tama naman ang ginawa ko. Presidente ako. Kailangan kong ipakita na malakas ako. Pag-uusapan tayo ng media at puro kasiraan yun. At anong ipinakita mo? Katangahan. Ay sinok ba ang utak mo? Ayon kay Madam. Ayon sa taong bayan, grabe daw pala itong si Presidente. Basagulero at bayolente at hindi na naawa sa matanda. Ganyan din kaya sa asawa niya? Ayon kay Lily, alam na ng buong mundo ang ginawa niyong kalahuan ni Arturo. Gusto mo bang maalala nila na ang Presidente na nagkaroon ng iskandal? Sa kabilang banda, kailangan nilang matukoy kung kailan darating si Renato at Lily. Palapit ng eleksyon at naghabol sila ng mga boto ng tao. Kailangan nilang pagpangkilik ni Don Ignacio. Tama si Taduran, ayon kay Delpin. At kapag nangyari iyon, baka hindi lang si Presidente Hidalgo ang makuha natin. Nakapati na rin si Hipolito at si Lily. Kung ganun ang mangyayari, maganda. Sabay-sabayin natin silang tatapusin. Pero parang maliit na posibilidad na mangyari iyon. Jerome, posible na mangyari din iyon. Kung hindi man mangyari iyon, si Presidente Hidalgo ang prioridad natin. Dahil siya ang dahilan kung bakit patuloy pa rin naghihirap ang buong Pilipinas. Samantala, ayon kay Oscar, malapit na ang panahon na harapin sina Lily, Mariano, Renato at Arturo para palayasin sa palasyo. Pero sa ngayon, hindi ko pa magagawa at kailangan ko si Cardo. Pero hanggat buhay ang peking Pangulo,
hindi kami magkakaroon ng pagkakataon na magkita ni Cardo dahil walang dahilan si Cardo para hanapin ako. Galit si Cardo sa akin dahil sa ginawa ko sa kanya sa pagpapanggap na ginagawa nila Lily at Mariano. Sa kabilang banda, nagpaalam sa Paeng at pupunta raw ito sa kanyang kaibigan. Hindi naman daw sila papalaot. Pinigilan ito ni Ditas. Tumulong daw ito sa mga gawaing bahay. Ayon kay Sebastian, hayaan mo na si Paeng. Binata na iyan. Umalis na itong si Paeng at nagtungo pala ito sa isang pasugalan. At sinabi nila na bawal ka dito, Paeng. Ibilin ka na sa amin. Kami ang masisira sa lolo Bastian mo. Nakiusap itong sa Paeng na pagbigyan siya. Kailangan lang talaga ng pera. Ang makita ni Boy si Paeng, lumapit ito. Sinabi nito, ako na ang bahala diyan. Tala, ayon kay Oscar, plano namin kausapin ang taong bayan. Maganda yun, Mr. President, para matulungan natin ang may mga problema kagaya nung walang makain, para po matuunan natin ang problema nila. At sasamahan ka namin, Mr. President. Ang saya daw nito at makakamis din kasi magiging etikat ng Pangulo. At hinanap ni Ditas si Paeng, hindi pa raw dumarating kanina pa. At sinabi ni Sebastian, Ditas, binata na iyon. Samantala, binigay ni Boy ang pwesto nito sa sugalan para maglaro itong si Paeng. Ayaw nila siyang isali dahil malalagot sila kay Sebastian, pero nakaisap itong si Paeng bakit hindi daw nila siya subukan. At pumayag na rin sila sa bandang huli at naglaro itong si Paeng dahil kailangan niya daw talaga ang pera. Sa may palasyo, ano na raw ang nangyayari sa labas? Naipon na raw ang mga press sa labas. Gusto talaga nila may interview ang presidente. Paghintayin mo sila at tingnan mo ang kustos. Mukha ba akong may pakialam? Nire-rehearse ko pa si Mariano, kaya't paghintayin mo sila. Ayon kay Lily, Mariano, ako na naman ang nagliligpit ng kalat mo. Please lang, huling beses na ito. Tumawag itong si Senate President Hidades kay Renato Hipolito. Napanood daw nito ang ginawa ng presidente. Mahirap man daw tanggapin, yan ang totoo. Yan ang totoong ugali ng presidente. Dapat daw matigil na ito dahil parang karnabal na raw ang ginagawang pangangampanya. Siya na raw ang susuportahan niya sa darating na eleksyon. Pa-interview na itong si Secretary Padua. Wala naman ako tinatanong na galit sa kanya, kaya naguguluhan ako. Ako na dati na yung kaibigan, ngayon ay biktima niya. At matagal na naming alam ang ugali ni President Hidalgo. Ayaw naming isa publiko ito, baka sakaling magbago ito. Pero hindi iyon nangyari. At ang totoo niyan, President Hidalgo, deeply troubled person with temper issues. At magtatanong na ako sa mga supporters ni Oscar at Lily Hidalgo, sigurado ba kayo na gusto niyo silang mamuno sa ating bansa? At makita niyo naman sa video kung ano ang kayang gawin ng presidente. At ganun po bang opisyalis ang gusto niyo? At kung si Lily Hidalgo ang mananalo si presidente, mananatili siya sa anino ni Oscar Hidalgo. Sila ang mamumuno pero si Oscar ang masusunod. At in-interview na rin itong si peking presidente na si Mariano. At tinanong ng reporter kung ano ang detalye kung bakit nagsuntukan sila ni Arturo Padua. Totoo, sinuntok ko si Arturo. Gago siya. At presidente ako. Dapat ay igalang niya ako. At alam mo ba kung ano ang ginawa ni Arturo Padua? Pinagbantaan niya ako kaya pinagtanggal ko ang pinakamamahal ko at ang bayan. Samantala, pinati ni Renato si Arturo. Job well done, sabi nito. Dahil sa pagkakabaon ko sa kanila, baka hindi na sila makaahon yan. Sana nga ay dumaon na sa lupa ang dalawang yan para mawala ang balakid sa atin. Napanood ni Renato at Arturo ang interview kay Pangulong Oscar. Ayon dito, ubos na ang pasensya ko. Pinalalayas ko na kayo dito sa palasyo. At bilang presidente, kailangan kong linisin ang bakuran ko sa mga basura at sa mga taong patapon nakakasira sa administrasyon ko. Pinayagan ko kayo na manatili dito sa palasyo dahil naniniwala ko na isang tabi ko muna ang politika for good governance. Dahil nangako kayo na ayusin nyo ang transition of office sa mga taong papalit sa inyo. Pero anong ginawa nyo? Winalanghiyan nyo kami at ginamit nyo ang palasyo para isulong ang kandidatura nyo. Ayon kay Renato, dahil sa nangyari, iniipit nila tayo. Sinigurado nila na umalis na tayo dito sa palasyo. Halit itong pagpaalis nila sa atin. Nagtatanong kasi ang taong bayan kung ano pa ang ginagawa natin dito. Samantalang kasi resign na tayo. Pero hindi ako pumapayag na paalis ako ng pulpul na Mariano na yan. Pero maayon sa batas ang ginawa ng pulpul na yan. At nagmumukha naman tayong gahaman sa kapangyarihan kapag nanatili tayo dito sa palasyo.
makakasira kaya sa pagkapanalo natin sa darating na eleksyon. Pero tayo ang batas, tayo ang Renato. Abangan natin at tutukan mga Provinciano ang matitindig eksena. Aalis na kaya sa palasyo sina Arturo at Renato? For more updates at kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like and share para ma-update kita sa Wikipedia ang Provinciano. Maraming salamat kapamilya and God bless everyone.